Commander, naka-full alert na po ang PCG simula March 28. Kumusta po ang daloy ng biyahe sa ngayon? May naitala na po ba tayong pagkaantala o insidente? Ma'am Cheryl, as we speak po, halos 1.7 million na po ang ating po naitalang mga pasahero. Nationwide po yan sa halos 353 na pantalan po. And as we speak po, nakita po natin, although hindi po ganun kalaki ang nag-increase po ng pasahero na ina-expect po natin. Pero simula po Sabado hanggang kahapon ng gabi ay meron po tayong halos 8% na increase compared of last year na data sa ganitong mga panahon. So ang ginagawa naman po ngayon ng Philippine Coast Guard, because we really anticipate itong 3 million passengers na nai-record po natin last year. So naka-full alert status po ang buong operating units ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy na rin po tayo ng halos 17,000 PCG personnel nationwide. Kasama po yung pag-activate ng ating mga floating assets and even yung mga barko po natin. So as to the incident na natanong niyo po kanina, yun naman po ang goal ng Philippine Coast Guard na zero maritime incident sa buong observance po ng Holy Week. Pero kahapon, meron po tayong naitala na isang insidente po ng pagkalunod sa bandang Ilocos Norte. At ito rin po ang nakita rin po nating bilang ng last year na observation po natin na medyo significant po. So kahapon, nakita po natin na ang rason is yung under po ng nakainom itong biktima po natin. So good thing, doon sa incident area ay meron po tayong tauhan na naka-duty. So na madali naman po ito siya na i-rescue. At again, we are constantly reminding po yung ating po mga coastal communities, even yung mga beach owners, na palagi pong i-remind itong mga kliyente o turista po nila. Ano rin po ang ating obserbasyon? Patuloy pa rin ba yung pagdagsa ng mga biyahero sa gitna po ng nararanasan nating sunod-sunod na oil price hike? Doon po kasi sa mga terminal ng mga bus, nakita nila yung pagbaba o yung pagtumal ng pagdating ng mga biyahero. Ma'am Cheryl, based po doon sa nakita po natin past few days na observe, na monitoring po natin, although hindi po ganun ka-significant yung increase po ng pasahero, pero usually po ang Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo, Oriental Mindoro, ito po yung may pinakamalaking bilang po talaga. Dahil again, ito po yung alokasyon ng mga popular tourist destination. Pero i-check po natin mamayang hapon kasi although may mga nag-cancel na rin po ng mga pasok, at yan po inaasahan po natin pagdagsa ng ating po mga biyahero sa mga pantalan po natin. Ayon po sa aming correspondent sa Batangas Port, ay may pagtaas na raw ng pamasahe. Pinapayagan po ba ito? Well, pagdating naman po dito, meron naman po ugnayan yan with a concerned agency. At nakikita naman po talaga nating dahilan is itong pagtaas po ng crudo sa merkado. Pero ang Philippine Coast Guard po, based on the directive po ng ating Department of Secretary, na in case na magkakaroon man po ng kakulangan sa commercial passenger vessel, kung ano man po ang magiging concern later on habang ino-observe natin itong Semana Santa, nakahanda po ang pamunuan ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay mag-deploy rin ng ating barko, particularly sa Batangas, para magsagawa rin po ng libreng sakay kung kinakailangan.